Balak naman ng isang kongresista na imbitahan din ng malapit kay Kibuloy na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa SMNI franchise hearing. In a proper time, Mr. Chair, I will also move to invite then former President Duterte. Ayun, ayun. Ayun. Eto, papatawag din si Tatay Digong. Sige, ipahuli nyo rin si Tatay Digong, ha? Nang hindi umabot ang July. Sige, tingnan mo ito si Franz Castro. Uy, sige, patawag mo si Tatay Digong. Pero ikaw magbabato, huwag ka magtatago sa likod ng mga kongresista mo. Ikaw magtanong kay Tatay Digong, ewan ko kung may mangyari sa'yo. Di ba? Ang tapang nito magtago. Ang tapang-tapangan ka dyan. Baka sumulpot si Tatay Digong dyan. Hindi mo na siya kayang tanungin. Baka matakot ka dyan. Baka tumago ka dyan. Parang nung nangyari si Ka Eric, wala ka dyan. Tumago ka. Saan ka nang galing? Patawag ka ng patawag, tas tago ka ng tago. Oh. Di nga, yung totoo. Sige. Naku, gusto ko nga pumunta dyan si Tatay Digong na mabara ka. Pero sigurado ako, tatago ito. Hindi, kaya nga, alam nyo, si Pastor Kibuloy, naghamunan. Hinamon niya si Pastor Kibuloy. Ito po hindi pwede itanggi kasi nasa live ko yun eh. At sinabi yun sa harap namin. Hindi lang ako, hindi ako buang. Narinig yan ng mga vlogger. Sinahamon ka, Ontiveros. Ibaba mo yung pagkasenador mo, mag-usap daw kayo, magdebate raw kayo ni Pastor Kibuloy. Ang tanong, Risa Ontiveros, papayag ka ba sa sa debate na hamon ni Pastor Kibuloy? Kahit daw kung gusto mo raw ang pag-usapan nyo, yung tungkol sa pakikiapid. Nabanggit na yan. Gusto mo, yun ang pag-usapan pa natin yung pakikiapid. Debate. Basta bahala ka. You choose daw your topic, Risa Ontiveros. Ikaw din, sumunod ka na. Kayong mga kayo. Isa ka pa, Franz Castro, sumunod ka na. Sige. Gusto mo, debate rin kayo ni Tatay Digong? Patawag ka ng patawag, tapos tatago ka naman. Kasi siya yung in-involve as pinasahan. Hindi nito, pati dating presidente. Siya yung in-involve. At siya daw ay pinasahan nung baril. So, kailangan ipatawag. Bobo! Opinion ko yun, wala kang magagawa. Sa tingin ko, bobo ka. Hindi nga totoo yung sa baril na yun, pinaliwalaan mo pa. Isang kilot, isang tanga ka naman. Hindi. Sabi nga, ikaw recruiter ka pa. Di umano ng NPA, di ba? O kung totoong ikaw yung recruiter, hindi ko po sinasabing ikaw nga, pero kung totoo yun, di dapat may alam ka sa baril. Bakit doon pa sila sa Glory Mountain magbibigayan ng baril? Anong katangahan po yun? Ating. Mas papatawag mo si Tatay Digong. Pero ako sa isang banda, gusto ko rin. Sige, patawag mo. Ay, naku. Tapusin na natin ng maaga ito. Pati si Tatay Digong haharasin nito dahil sa baril. May katanga. Manghihingi ka pa. Si Tatay Digong ang kolektor. Siya pa ang binigyan ng baril ni Pastor. Naku naman to. Ng property. Kamakailan lang nang italaga si Duterte bilang administrator ng mga Pati yung yung property, pinasahan din ng property, isa pa yun. Ano yun? Anong pakialam mo kung ipasa at ipamigay? O ipasa ang pagiging administrator ng kanyang property kay Tatay Digong, anong masama doon? May masama po ba doon? Ba't mo pinakikialaman yung property ni Pastor Kibuloy? Ang dami nyo ng issue eh. Baka pati pagtain ni Pastor, kalkalin ninyo. Gusto nyo, bakit ganitong oras lang siya tumatae? Kasi lahat na eh. Nagsimula sa SMNI. Actually, nagsimula yan kay Ka Eric eh. Tinawid-tawid nila, nilagay nila sa SMNI. Tapos SMNI na issue. Tapos, sinausawan ni Ontiveros. Dinamay pa itong mga kalokohang witness na nakatabing ang muka. Tapos eto naman si
idadamay si Tatay Digo kasi ginawang administrator ni pastor. Wala na ba kayong gagawin dyan sa Kamara kung hindi magpastor-pastor? Wala na ba kayong gagawin kung hindi mag-imbestiga kay pastor? Araw-araw? Meron kayong bagong issue? Ha? Ako hindi magugulat kung sa susunod na issue yan, pati kung anong oras. Bakit anong oras ganito si pastor naliligo? Lahat ko question ninyo na. Pustahan tayo? Yan mga reklamo nyo kay pastor, sigurado ko, dadami pa yan. Ang dami nyong sisilipin eh. Huwag nyo naman silipin, bakit kami pumunta ron? Kami pa madadamay. Sabi dito, sakit sa banks mga yang Coach Oli. Kaya nga eh. Alam mo, ako may tiwala ako sa Congress at sa Senado. Pero kung ang kanilang gagawin ay parating hearing in aid of legislation, mag-aral po kayo mga brad. Pwede naman kayong mag-research. Mga madam, mga sir, mag-aral kayo. Mag-research kayo, hindi puro hearing. Ang silbi nyo dyan ay gumawa ng batas. Puro kayo patawag. Gusto nyo atang nag-judge, dapat hindi kayo kumandidato, nag-aral kayo sa law school at kayo naging abogado at nag-apply kayo para maging judge. Iba ginagawa ninyo eh. Ari-arian ng grupo ni Kibuloy. Sa parehong pagdinig, lusot sa House Committee ang House Bill No. 9710 o panukalang nagsusulong na i-revoke o bawiin ang prangkisa ng SMNI. This committee, I believe, was able to establish violations of Suarasug to their franchise. Kabilang Kita mo. Pati prangkisa ng SMNI, idadamay na. Wala na talaga. Busalan na ito. Sharon Fortich, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Sharon Fortich from Hong Kong. Thank you po. Alam mo, kaya wala na akong tiwala dito sa mga ito. Tatandaan po natin, iba po yung issue ng, baka sabihin na naman ng mga bobong vloggers nila eh. Alam nyo na paano sagutin ito ha. Bakit ginawa nyo sa ABS-CBN eh? Tanga, hindi po parehas ang ABS-CBN at SMNI. Ang ABS-CBN matagal nang walang prangkisa na nag-o-operate. Matagal na po. Ang di nga natin alam paano napalusot ni Pinoy na nag-o-operate ang ABS-CBN pero walang prangkisa at nag-o-operate. Nasilip yan, nakita po yan, kaya pinasara at meron silang mga problema sa kanilang manggagawa. Ang SMNI po, buhay ang prangkisa. Nakita nyo difference? Buhay ang prangkisa ng SMNI. Siguro naman kayong mga vloggers kayo na wala kayong gagawin ngayon kung hindi atakihin ito, sakyan ito. Alam nyo po ang difference, okay? So sagutin nyo po sila ha, pagka ganyan ng kanilang mga kalakaran. daw sa mga nilabag ng network sa kanilang prangkisa ang pagpapakalat umano ng peking impormasyon at pagbebenta o paglilipat ng network sa ibang kumpanya. Pero nanindigan ng kampo ng SMNI. We still believe na walang violation sa prangkisa. Yung mga sinasabi nila sa Section 4 daw, yung sa fake news, sabi doon na, sabi ko nga, yung intentional or deliberate false information. Wala namang deliberate false information. Babasahin pa ito sa Committee on Rules tsaka isasalang sa plenaryo para sa ikalawang pagbasa. Kasi ganyan ang gusto ng mga to eh. Fake news pagkakontra sa kanila.